Hindi ba kayo nagtataka mga kababata? Maraming mga pagkain na pwede nating sabihin na maganda sa katawan, gaya ng mansanas, ubas, saging, saluyot, okra o kalabasa. Ngunit ano nga ba ang pinakamasustansya? Maririnig ba natin sa kantang Pahay Kubo ang pagkain nito? Anong pagkain nga ba ang tinaguriang most healthiest food? At paano nga ba ito naging pagkain ng mga astronaut? Hello mga kababata, it's me Kuya Joms at nandito tayo ngayon upang pag-usapan at gawin ang mga bagay na pangkalusugan, pangkalikasan at pangkabataan. Mga kababata, ano nga ba ang pinaka-healthy na pagkain? So, napatanong ako. May nagsabing mansanas, papaya, kanin, lahat ng creation ni God hanggang sa napag-usapan namin to. Superfood. So, napasearch nga bigla ang kuya nyo kung ano nga ba ang superfood. At napatpad ako dito. Sabi dito, ang superfoods are foods that have a very high nutritional density. This means that they provide a substantial amount of nutrients and very few calories. They contain a high volume of minerals, vitamins, and antioxidants. So ibig sabihin, merong pagkain na kung saan parang pinagsama-sama ang lahat ng nutrisyon sa iisang pagkain. So ano yun? Mekus-mekus? Yes! Para siyang Centrum, complete from A to Z. To be healthy, right? And all kinds of promoters out there suggesting herbs, drugs, foods of all kinds. Here's an interesting one. Spirulina. What happens if a diabetic takes spirulina for 1 month? So why do astronauts use spirulina? How I make my spirulina smoothie. Spirulina. 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 So, heto yung binili kong spirulina online. Actually, last year, I visited a spirulina farm in Batangas. And I don't know exactly why it's been hailed as the most nutritious food in the planet. And right now, sasabihin natin kung ano yung nutritional value ng food na to. But before that, let's tackle about its historical value in different places and timeline in the world. Okay, so may sasabihin ako sa inyo na sobrang unexpected pero nakaka-amaze at the same time. So si spirulina, isa siyang bacteria. Yes, isa siyang bacteria. Arthrospira platensis. At heto yung nakaka-amaze sa kanya ha. Mas matanda siya kaysa kay Juan Ponce Enrile. So yung spirulina, sila ay tinatawag na cyanobacteria. Yung cyanobacteria, sila yung mga bakterya na naunang nabuhay sa mundong to at ang kanilang form ng pagkain ay through sunlight using photosynthesis. At ang magiging byproduct daw nito ay they can produce oxygen na importante para makapaggawa ng ozone layer. So, para silang naging baseline ng life dito sa mundong to. Galing, no? Ang spirulina ay nabubuhay sa semi-alkaline and slightly moderate climate na ilog at lawa. Nakita sila sa Central America, Asia, South Africa, South America. So this man, Hernan Hernan Cortes de Monroy y Pizarro Altamirano, ang haba ng apelido, so hindi ko na bigkas, nakailang take ako. So he led the Spaniards to Spanish expedition in Cuba and Mexico.
So in short, he invaded the Mexico and destroyed the Aztec Empire. So habang nasa Mexico siya, yung mga soldiers niya may napansin na kinakain ng mga tao doon na ang tinatawag ay Tecuitlatl. So, basta, yon. No? And nung 1960s, na-discover ng mga French scientists na yung kinakain ng mga taong yon ay spirulina dahil sagana sa spirulina ang lugar nila, particularly in Lake Texcoco. Another place na well-known ang spirulina ay sa bansang Chad. Sa bansang ito, particularly sa Lake Chad, naging kultura na ng mga locals dito na ang pangalan ay tribo ng mga Kanembu sa kanilang pagkain ang pagkukulture ng spirulina. So, ginagamit nila to para patuyuin, then gawing tinapay or cake, or ginagawa nilang broth para sa kanilang mga ulam. So, sa pagsisiyasat ng mga scientists, na-discover nila yung nutritional value ng spirulina. Dito nakalagay yung benefits niya. Meron siyang anti-inflammatory, antioxidant, anti-cancer, treats HIV and AIDS, really, and anti-aging properties. According to these studies and the book of Spirulina in Human Nutrition and Health, here are the nutritional value per 100 grams of spirulina powder. So let's start with macronutrients. Let's talk about their components. First, total fat. It consists of 4 different types of lipids: saturated, polyunsaturated, monounsaturated fat, and cholesterol. Next is the total carbohydrates. So yung carbohydrates, ito yung ginagawa ng katawan, para maging glucose, and ginagamit ng katawan natin yung glucose para gawing energy ng katawan natin to move out everything sa katawan natin. So the last thing in macronutrients is the protein. So yung protein, ginagamit siya ng ating katawan sa different kinds of function. Ginagamit siya for muscle build-up, transportation, or ginagawa na hormones. And they are basically 2 groups ng protein, the non-essential and essential amino acids. But hindi tayo masyado mag-tackle about doon kasi hahaba yung video natin. So, okay. Let's go dive in micronutrients ng spirulina. Ang micronutrients, it consists of vitamins, minerals, enzymes, and pigments. So, kung mapapansin niyo sa nutritional value ng spirulina, sa listahan ay merong 25 kinds of micronutrients such as vitamin A, vitamin B, and vitamin K, calcium, magnesium, potassium, and so on. So, para malaman natin yung nutritional value niya kung gaano kadami, i-compare natin siya sa PDRI or Philippine Dietary Reference Intake and sa daily average intake ng spirulina per 100 grams. Calories, lipids, carbohydrates, proteins, vitamin A, B vitamins, vitamin K, calcium, iron, phosphorus, iodine, magnesium, zinc, selenium, copper, manganese, chromium, potassium, sodium, folate. Plus, mga phytonutrients such as superoxide dismutase, zeaxanthin, lutein, beta-carotene, and gamma-linolenic acid. See? Ang dami niyang nutritional value at health benefits sa ating katawan na maipoprovide. So, kaya nag-conduct ng mga studies ang mga space agencies sa iba-ibang bansa para malaman kung kaya ba itong i-provide or i-culture sa space para kainin and mag-produce ng oxygen sa mga astronauts. Hello, Natalie. Current
systems here on ISS extract carbon dioxide from the atmosphere by chemical reaction. What kind of technology are you working on in your lab that you think will be a major improvement and will help in future space exploration? Hello, Samantha. Here on Earth, we are investigating how actually bacteria can produce the oxygen for us. We are studying, for example, this green bacterium, which is called spirulina. You see it has a nice green culture, color in culture. If we magnify it, it looks like a spiral. That's why we call it also spirulina. And we are testing how we can use it also in space to produce oxygen and actually to remove the CO2 from the atmosphere in ISS, for example. That is very interesting. And what are the greatest challenges that you are facing in setting up this system on ISS? So we know that the spirulina works very well on Earth. It nicely grows, it's producing a lot of oxygen, but of course we want to know if it does the same in space, where it will be exposed to higher doses of radiation coming from the sun, but also the weightlessness. And this may change the cells or how they grow, so we want to test if it still grows well and if it still produces all the oxygen we want or we need. A lot of interesting challenges for you and your team of scientists. So, what are the current challenges of your project? So we are studying. So ang ginagawa ng mga researchers natin dito ay pinag-aralan nilang mabuti kung kaya bang mag-adapt ng spirulina sa maraming radio waves sa space para makulture at gawing pagkain at oxygen producer ng ating mga astronauts. So kung gano'n kadami yung kanyang nutritional value na halos lahat ng sustansya ng gulay na nasa bahay kubo ay meron siya, so ibig sabihin ba nito marami siyang medical benefits? Well, let's find out. Maraming studies including agriculture, pharmaceutical, and cosmetics na yung spirulina ay kayang-kayang ma-apply sa mga ganitong industries. So, ano nga ba ang kanyang benefit sa mga medical industries natin? Ginagamit ang spirulina ng ibang bansa para sa kanilang mga nutrition program. Yan, ginagaya ng mga African countries, especially sa Chad, which dun naman talaga siya nagsimula. So, I think kaya natin gawin yun sa Pilipinas kapag nakilala natin ng maayos yung spirulina. So, may studies din na nagsasabi na kapag uminom ng spirulina ang isang tao may sugat, mas mabilis na gumagaling ang sugat nito. So, meron din siyang anti-diabetic properties kasi itong spirulina ay kaya daw magpababa ng blood sugar at ng mga cholesterol sa dugo natin. Meron din daw siyang antibacterial and antiviral capabilities. There's also a study shows that spirulina have anti-cancer properties dahil kaya niyang magpapigil ng mga carcinogenic cells na magparami. What else? Kaya niya magpaganda ng mata, ng utak, ng tiyan, ng puso, ng ngipin, liver at kidney. Ginagamit din ang spirulina para makapagpagaling ng migraine, allergic rhinitis, psoriasis at magpapaganda ng tulog. At para sa mga gustong magmukhang bata ang kanilang balat, ang spirulina ay merong anti-aging effect dahil sa antioxidants and amino acids na meron ito. At kapag nakakain ka ng tamang antioxidant and amino acid sa iyong katawan, nakakapagpabigay ito ng cleansing effect and detoxification. Actually, wala namang limit ang pag-intake ng spirulina. Pero based on my opinion and my experience, umiinom ako nito or naglalagay ako nito ng 2 teaspoons per kain or per inom. At kapag tableta, 3 tableta sa isang inuman. Basta siguraduhin nyo na lang ang pagkukuhaan nyo ng inyong spirulina ay legit and safe ng mga farms and manufacturers. So mga kababata, na-amaze ba kayo sa powerful benefits and nutritional value ng spirulina? Kung gusto nyo yung mga ganitong content and videos, just like my page, follow my page, and share this video para matulungan natin ang ibang tao. So,
Here I am Quiz Joms. Ginagawa to para sa kalusugan, kalikasan, and kabataan.